Sa ibang balita, handang buksan ng Israeli forces ang Rafah border na tanging crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt sa isang kondisyon, ang maibalik na ang 11 natitira pang hostage ng grupong Hamas. Kapag nagawa ito, limitadong bubuksan ang Rafah crossing na malaki ang maitutulong para sa mga lumilikas at sa pagpasok ng tulong sa Gaza. Si Son Santiago para sa Balitang Abroad. Pansamantalang bubuksan ng Israel ang Rafah border crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt kapag na-recover na ang 11 ng huling namatay na Israeli hostage. Ayon sa anunsyo ngayong linggo ng opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, papayagan nito ang limitadong pagbubukas ng nasabing crossing. Sa isang pahayag kasi sa social media, sinabi ng opisina na ang muling pagbubukas ng Rafah ay nakabatay sa kondisyon ng maibalik na ng grupong militanteng Hamas ang lahat ng buhay na hostage. Ginagawa rin umano ng grupong militante ang 100% pagsisikap para mahanap at maibalik ang mga labi ng lahat ng nasawing bihag. Ang Rafah crossing ang tanging border ng Gaza patungong Egypt na pangunahing daanan ng mga sibilyan. Dito nanuluyan ang maraming Palestino dahil sa 2 taong digmaan. Ito rin ang nagsisilbing pasukan ng humanitarian aids. Ngunit nilinaw naman ng Tel Aviv na ang muling pagbubukas ng Rafah ay para lamang sa pagdaan ng mga tao kung saan isasailalim din ang mga ito sa mahigpit na inspeksyon. Mahigit 2 milyong Palestinian ang umaasa sa pagbubukas ng Rafah crossing para sa kanilang muling pagbalik sa Gaza ayon sa mga report. Matatanda ang sa ilalim ng October 2025 ceasefire na bahagi ng hindi pa tapos na unang phase ng US-backed peace plan, dapat na talagang bubuksan ang nasabing crossing. Ngunit nanatili itong sarado at kasalukuyang nasa kontrol ng Israeli military dahil iginiit ng kanilang gobyerno na hindi pa naibabalik ng Hamas ang lahat ng labi ng mga nasawing hostage. Sa ngayon kasi, iisa na lamang ang natitirang hindi pa natatagpuan. Nagsagawa naman na ang Israeli Defense Forces ng isang targeted military operation sa tulong ng lahat ng intelligence leads para mahanap at mabawi ang huling labi. Ang huling nasawing hostage ay isang police officer na pinaniniwala ang nakalibing sa isang sementeryo sa Hilagang Gaza. Inaasahang muling magbubukas ang Rafah crossing sa mga huling araw ngayong linggo kung tuluyang ang marerecover ang 11 ng huling hostage. Samantala, formal na nilagdaan ng Amerika ang charter ng International Board of Peace kasama ang mga top leader mula sa iba't ibang bansa nitong nakaraang linggo. Ang nasabing board ay bahagi ng second phase ng US Peace Framework at mangangasiwa sa muling pagbangon sa Gaza. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.